Tanong ko lang ano, totoo ba talaga 'to may, promotions na si Jandriel Cuadro Alas Casimero? Medyo tahimik kasi ngayon ang boxing dito sa Pilipinas, eh. Alam niyo kung bakit? Comment mo nga kung alam mo bakit at, sabihin ko na sa inyo kaagad, hindi po dahil walang laban si Jandriel Casimero. Gusto niyo ng real talk? Eto real talk, sa tingin ko iingay na ulit ang boxing kasi sunod na si Wonderboy kay Inoue. Pero bakit, ang dami kayang fans na hindi nila matanggap 'tong, development na 'to, eh. Move on na kasi tayo guys. Suportahan na lang natin ang isa't isa at, gaya ng pagsuporta ko dito sa umano'y, promotion po ni Casimero at may challenge ako diyan kay Casimero, ha. Sabihin ko na agad sa inyo, sana po ituloy itong, promotion na ito, at, hindi lang isang beses mag-promote. Importante rin na maganda ang ibayad ni Casimero sa mga boxer kasi hindi papayag si Casimero na maliit ang bayad diyan, 'di ba? Sana wag nilang gayahin si Tank Davis at ito ang ibig sabihin ko at mag-iinit ang pet nyo sa sasabihin ko. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Magandang araw, tanghali, gabi. Boxing talk tayo, no? At bago ko lahat sabihin yung aking opinion, gusto ko muna sabihin may pa-free ako, no? Inaanyahan ko po kayong lahat sa March 2, 9 a.m. sa linggo po para po sa laban ni Tank Davis at saka ni Lamont Roach. Magkakaroon tayo ng free watch party sa Skyline Sports and Social sa Century Mall, Makati. Libre ang entrance po. Promise, libre ang entrance. May bayad lang yung food. Pero kung gusto mo, ikaw sir, yes, ikaw po, kung gusto mo na ilibre kita ng food at saka drinks, beer, gusto mo? Sagot ko yan. Kung magko-comment ka dito, kung bakit ikaw dapat ang piliin ko para sa free meal and drinks. Yan. Ano yung pinaka-creative, nakakatawang sagot. Tapos sa venue mismo, paparaffle ako ng isang Paucast exclusive cup. Kaya ano pang hinihintay mo? Comment mo na ngayon bago pa magalit. Comment mo na, share mo na rin ito, no? Anyway, speaking of Tank Davis, grabe, nagpadiba si Tank Davis. Pakita ko sa inyo ito, Ito po si Tank Davis. Ito po yung media workout ni Tank Davis. At nagsalita lang siya sandali, tapos umiska po na. Parang wala pang tulog dito si Tank Davis, no? Kahit na lamang siya sa ads, baka masilat pa siya ni Lamont. Hindi man lang nagpapawis. Media workout, nagsalita lang siya sandali, Kung hindi mo alam, dalawang beses na naglaban nitong si Tank Davis at si Lamont Roach. Dalawa. Kaso wala yan sa pro career nila kasi sa amateur sila naglaban. At muntik na matalo nila Montroach itong si Tank Davis. Yun lang, muntik. Kaso di natin alam kung kaya na this time ni Lamont Roach si Tank Davis. Sa tingin ko, parang malabo Pero check nyo yung ads, no? Parang wala sa focus itong si Tank Davis sa laban na ito Speaking of focus, nakafocus ngayon ang mga mata nila dito. Ito po, no? Ito nagpost si Carla Miss Wonderboy Martin na siya na po ang #1 sa World Boxing Organization. At ang pinakamagaling, ulitin ko pinakamagaling na super bantamweight sa Pilipinas ngayon. Hindi ako nagbibiro, siya ang pinakamagaling. Agree ka ba o hindi? May reklamo ka ba dyan? Bakit ka magre-reklamo? Hindi naman ako yung nagsabi niyan ako naman binabase ko lang yung aking sinasabi dito po sa sinasabi po ng WBO. Sino ba mas magaling? Ikaw o WBO? Pakisagot. Anyway, FYI po ang WBO, yan yung belt na hawak ni Casimero dati. Pero ngayon, number 7 na lang si Casimero. Nakakalungkot na parang ang isang dating kampiyon ay nako. Ano na kaya mangyayari? Sayang talaga. Anyway, sana makalaban na siya soon, ano? Meron ba siyang laban? Si Casimero? Actually, tatanong sa akin, may mga balita lumalabas, may laban daw. Ang totoo niyan, wala naman. Wala talaga kasi akong alam. At usually guys, kung wala akong alam, wala talagang laban. At dahil marami tayong connection din naman sa boxing industry, pero ang pinaka-chismis ko sa inyo, baka pagbigyan ulit siya ng hapon. Pero baka hindi sa Japan. Sayang talaga, no? Pero isang taon lang naman ang ban niya sa Japan at makakabalik siya. Kumbaga, isang piyesta lang yan. Makakabalik din yan. Pero ang totoo niyan,
Jandre, kalimutan mo na muna si Naoya. O kaya kalimutan mo na talaga. Move on ka na lang. Iba na lang kalabanin mo. Pati ikaw sir, ikaw yung nanonood. Kalimutan mo na kasi may reverse Inoue. Parang hindi mangyayari yan. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo kasi takot yan si Naoya Inoue. Takot yan sa angas ng Pinas. Di ba? Okay na, wala ka ng reklamo Sinabi ko na, sarcastic po ako dyan Baka hindi magets ng iba, ano ibig sabihin ng sarcastic. Anyway, balik tayo kay Carl James Wonderboy Martin. Number 1. Ang tanong ng mga fans, bakit ba number 1 yan? Nagtitinda lang daw ng tako yung mga nakalaban yan Pero paano naging number 1 yan? Alam nyo naman yung sagot dyan di ba? Alam mo ang problema sa inyo, pag napapaboran kayo, feeling nyo kayo yung magaling, tahimik lang. Pero kapag feeling nyo nadadaya kayo pag hindi sa inyo pabor reklamo agad. I think, and I know Carl James Martin earned the right to be number 1 dahil hindi lang dahil sa nanalo siya sa laban, hindi lang naman dahil sa isang laban yan No? Carl James Martin earned that because he has the right team, the right management, the right attitude, at higit sa lahat, may potential. Siyempre, future ang iniisip natin Future din ang iniisip ng WBO. Alam mo, daming bagong boxing fans na parang hindi nila alam ang proseso. Kung matagal ka ng boxing fan, dapat alam mo na yan. Tanggapin nyo na si Carl James Wonderboy Martin, siya ngayon ang numero 1 na may pagkakataon na sumikat. Pero pressure din si Wonderboy. Kasi pag natalo yan, alam na, daming haters talaga sigurado. Daming hater. Pero normal lang naman ng haters Kasi pag wala ka ng haters, ibig sabihin niyan, wala na silang pakialam sa'yo. Tama ba ako? Hindi. Kaya hater, come on down. Anyway, Quadro Alas Promotions, pag-usapan din natin Quadro Alas. Siyempre, promote din natin yan. Sana totoo, no? Ngayon, nung isang buwan ko pa ito nalaman at sana matuloy. Ito, honest po ito with all my heart, sana matuloy. Gusto kong supportahan ito. Huwag nyo munang intrigahin. Actually, kung gusto nila ng press release or interview sa mga boxers nila, pwede naman. Kung gusto nila, kung ayaw, bahala sila sa buhay nila. Basta ako, support ako dito, no? Pero sana maging magandang klaseng promotion, hindi yung mema lang, no? At kasi hindi papayag si Casimero na bara-bara yan o basta-basta. Ayaw niya ng mababang bigayan sa mga boxers, di ba? Di ba? Dapat mataas din ang bigay niya. Sikat siya, kaya kung pangit ang promotion, magre-reflect sa kanya yan. Kung pangit, kung basta-basta lang, no? Dapat professional ang datingan, professional lahat. At syempre, mga boxer, dapat professional. Huwag niyo awayin yung promoter. Sana matuloy ito at hindi lang isang beses. Kaya challenge ko kay Casimero, dapat mahaba ang plano nila para maraming matulungan na boxers. At good yan, Kung ako sa kanila, isa pa isang challenge ko. Parating nito kay Casimero. Dahil wala siyang laban, dapat dyan sa sarili niyang promotions, kahit tune fight lang, kahit pampapawis lang, kahit yung sure win. Para sa mga fans na inip na makikita siya, total ban naman siya sa Japan, dapat lumaban siya dyan, magpakita siya. No, isang tune fight. Total, siya naman magsusweldo sa sarili niya. Ganun din naman yung ginagawa ng ibang mga sikat na boxer, di ba? Sila yung lumalaban sa promotions nila para na po promote. Sigurado maraming manonood dyan. Casimero fans? Pampagana lang. Pampagkalawang. No? Pagtaba. No? Ano sa tingin niyo mga Casimero fans? Dapat bang lumaban si Casimero sa promotions niya para naman hindi na natin siya ma-miss? Sabi nga nila, para umingay ang boxing sa Pilipinas. Ang tahimik nyo kasi, ewan ko ba?